Mabuti na lang at patay na si Dario kung hindi makikita niya kung gaano kawalang silbi ang asawa niyang ito. Ang mga salitang iyon ay hindi dumaan sa tenga ko ng normal. Para akong sinampal ng isang puwersang hindi ko nakikita. Nanlamig ang buong katawan ko, parang may nagbuhos ng ice water sa ugat ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Nakatingin lang ako kay Doña Belinda, ang biyenan kong dapat ay lumuluha sa pagpanaw ng anak. Ngunit nakangiti siya ng bahagya sa likod ng itim na belo niya. Ano, bakit ka nakatitig dyan? Tuloy niya mas mababa ang boses para sa akin lang marinig. Tama naman ako, hindi ba? Kung buhay ang anak ko, makikita niya kung paano mo siya binigo. Hindi mo man lang siya naalagaan ng maayos. Gusto kong sumagot. Gusto kong sumigaw na ginawa ko ang lahat para sa anak niya. Ngunit ang lalamunan ko ay parang may nakabara. Ang dila ko ay parang naparalisa. Lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng pagod, lahat yon ay naipon sa dibdib ko at ang tanging lumalabas sa mga mata ko ay mga luha na hindi ko na kayang pigilan. Hindi ito ang dapat na eksena sa burol ng asawa ko. Hindi ito ang dapat na marinig ko sa araw na ililibing ko ang lalaking minahal ko ng buong puso. Pero ito ang totoo. At sa sandaling yon, naramdaman ko na ang mundo ko ay hindi lang gumuho. Ito ay dinurog ng sariling pamilya ng asawa ko. 3 buwan na ang nakalipas mula nang matanggap ko ang pinakamalupit na tawag sa buhay ko. Enero noon, 6:00 ng gabi. Kakawi ko lang galing sa meeting sa Maynila nang mag-ring ang phone ko. Ang nakita kong pangalan sa screen si Mang Ben, ang driver ng pamilya Vergara. Ate Celine, may aksidente. Ang boses niya ay nanginginig. Sa likod niya naririnig ko ang mga ambulansya at ang sigaw ng mga tao. At nang sabihin niya ang pangalan ni Dario, ang asawa kong dapat ay pauwi na galing Batangas para sa business meeting. Parang may huminto sa mundo. Hindi ko maalala kung paano ko nakarating sa ospital. Hindi ko maalala kung paano ko nakayanan ng mga oras na yon. Ang tanging alaala ko ay ang mukha ni Doña Belinda na lumuluha. Ngunit sa totoo lang, hindi ko alam kung ang mga luha ba niya ay totoo o nagkukunyari lang. Anak, kailangan nating maghanda para sa burol, sabi niya sa akin nung gabing yon. Hawak ang kamay ko. Kailangan nating bigyan si Dario ng marangal na libing. Hindi ako nagdalawang isip. Ibinigay ko ang lahat ng hinihingi nila. Ang punerarya, ang kabaong, ang bulaklak, ang pagkain para sa mga bisita, lahat ako ang nagbayad. Wala akong pakialam sa halaga. Ang asawa ko ay patay na. Ang pera ay hindi mahalaga sa akin. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatayo ako sa harap ng kabaong na nakasara, dahil ayon sa kanila ang katawan ni Dario ay sobrang sira na hindi na maipakita, nagsisimula akong makaramdam ng kakaiba. Celine, halika rito, tawag sa akin ni Yvette, ang hipag ko. Nakaitim siya, ngunit napansin kong bagong-bagong designer shoes ang suot niya. Kailangan nating pag-usapan ang mga gastusin. Dinala nila ako sa isang sulok ng kapilya. Doña Belinda, Yvette at isang lalaking may dalang mga dokumento, sabi nila, ay abogado ng pamilya. Anak, alam kong mahirap ito para sa iyo simula. Ni Doña Belinda ang boses ay puno ng pakunwaring awa. Ngunit bilang asawa ni Dario, ikaw ang may responsibilidad sa mga bagay na ito. Kailangan nating tiyakin na maayos ang lahat. Inilatag nila sa harap ko ang mga papel, mga kontrata, mga kasunduan. Hindi ko nabasa ang mga ito, hindi ko kaya. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Ang kamay ko ay nanginginig at ang puso ko ay punit-punit. Pirmahan mo na lang dito, anak, sabi ni Doña Belinda, inaabot sa akin ang isang bulpen. Para sa kapakanan ng lahat, kinuha ko ang bulpen. Ang kamay ko ay parang hindi akin. Ngunit bago ako pumirma, may narinig akong bulong mula kay Yvette. Buti na lang at may insurance. Halos pulong niya, ngunit narinig ko. Yvette, mabilis na putol ni Doña Belinda na may matalim na tingin sa anak. Sandaling tumigil ako. Insurance? Anong insurance? Hindi ko alam na may insurance si Dario. Ngunit bago ako makapag-isip, hinawakan ni Doña Belinda ang kamay ko. Huwag mong pansinin ang kapatid mo, anak. Nasa kalungkutan din siya. Pirmahan mo na lang. At ginawa ko. Pinirmahan ko ang mga papel na hindi ko nabasa. Inilipat ko ang pera na hindi ko binilang. Ibinigay ko ang lahat, ang aking savings, ang aking investments,
Ang lahat ng may aroon ako sa mga taong dapat sana ay kabibes ko sa pagdadalamhati. Nang gabing yon, umuwi ako sa bahay na walang laman. Ang bahay na dati ay puno ng tawa ni Dario, ngayon ay tahimik at malamig. Umupo ako sa sofa, hawak ang litrato niya. Ang litratong kinuha natin nung ika-5 ana. Bersaryo natin, nakanggiti siya, nakayakap sa akin. Dario, pangako ko sa iyo, bulong ko sa litra. To ang luha ay bumabagsak sa salamin. Ipagpapatuloy ko ang lahat ng sinimulan natin. Aalagaan ko ang pamilya mo. Gagampanan ko ang tungkulin ko bilang asawa mo hanggang sa huli. Hindi ko alam na ang pangakong yon ay magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. 10:00 ng gabi. Nakaupo pa rin ako sa sala, hindi pa rin makapaniwala na patay na si Dario. Ang phone ko ay nag-vibrate. Akala ko ay isa na namang nakikiramay na mensahe. Ngunit nang buksan ko ito, nanigas ako. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Huwag kang magtiwala sa kanila. Hindi siya patay. Ang puso ko ay biglang tumibok ng napakabilis. Mulay kong binasa ang mensahe. At mulay. At muli. Sino ka mabilis kong reply? Nanginginig ang mga daliri. Anong ibig mong sabihin? Ngunit walang sagot. Tumawag ako sa numero, hindi kumukonekta. Nag-text ako muli, wala nang reply. Tiningnan ko ang litrato ni Dario sa aking kamay. Tiningnan ko ang kabaong na nakasara sa kapilya. Tiningnan ko ang text na nagsasabing hindi siya patay. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Dario, hindi ako umiyak. Sa halip naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang kakaibang lamig na kumakalat sa aking dibdib, isang hinala, isang katanungan na hindi ko kayang iwasan. Ano kung hindi siya patay? Ano kung ang lahat na ito ay isang malaking kasinungalingan? At ano kung sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ko ako, ay niloloko lang pala 3 buwan. 3 buwan kong sinubukang matutong mabuhay muli na walang Dario. Ang sakit hindi pa rin siya ganap na nawawala, ngunit natutunan kong itago ito sa likod ng mga papel na mga numero na mga desisyon na kailangang gawin ng isang taong may pinamumunuan. Ang trabaho ang naging takas ko. Ang hotel chain na minana ko mula kay Lola Carmen, yun lang ang tanging bagay na tila may saysay pa. Kaya nang dumating ang lingguhang inspeksyon ng security system sa ating Tagaytay branch, ako mismo ang pumunta. Hindi na kailangan, ngunit ginusto kong abalahin ang sarili. Ang biyahe mula Manila ay tahimik malamig. Ang hangin sa labas at sa loob ng sasakyan, sinubukan kong wag isipin na ito ang daang dinadaanan ni Dario nung gabing yon. Nung gabing siya ay namatay. Sa control room ng hotel, umupo ako sa harap ng mga monitor. Ang security head si Mang Romy ay nakatayo sa tabi ko. Ipinapakita ang mga bagong camera na naka-install sa lobby at sa parking area. Ma'am, lahat po ay gumagana. 10 camera ang bago, may night vision pa, po sabi niya, puno ng pagmamalaki sa kanyang trabaho. Tumanggo ako, hindi gaanong nakikinig. Ang mga mata ko ay naglalakbay sa mga screen ang lobby na may mga bisitang nag-check-in, ang restaurant na puno ng mga pamilya, ang parking lot na may mga sasakyang pumapasok at lumalabas. At saka may nakita ako. Isang lalaki ang naglalakad sa lobby papunta sa exit. Nakasuot ng puting polo at madilim na slacks. Hindi ko siya nakita ng harapan, ang camera ay naka-angle sa gilid, ngunit ang tindig, ang paraan ng paglalakad, ang bahagyang pagtagilid ng balikat sa kaliwa, nanigas ako. Mang Romy, mahina kong sabi ang boses ay paos. I-zoom mo nga ang camera na yon, yung lobby malapit sa exit. Ma'am, may problema ba? I-zoom mo lang. Inilapit ni Mang Romy ang camera sa lalaki. Ang imahe ay naging mas malinaw. Ang lalaki ay huminto sa harap ng pinto, nag-abot ng susi sa isang attendant, at sa kanya itinaas ang kaliwang braso upang ayusin ang kanyang kwelyo at nakita ko ito. Ang siko. Ang siko na may mahabang peklat, isang markang nakuha ni Dario noong bata pa siya mula sa isang aksidente sa motorsiklo. Ang peklat na hinalikan ko ng maraming beses tuwing siya ay pagod tuwing siya ay nangangailangan ng aliw. Ma'am, tawag sa akin ni Mang Romy, ngunit hindi ko siya narinig. Ang kamay ko ay nagsimulang manginig. Ang puso ko ay tumibok ng napakabilis na halos hindi ako makahinga. Imposible. Imposible. Patay na si Dario. Nakita ko ang kabaong.
Ang kabaong na nakasara dahil ayon sa kanila, ang katawan niya ay sobrang sira. Ngunit ang lalaking yun? Ang lalaking yun ay may parehong tindig, ang parehong paraan ng paglalakad, ang parehong peklat sa kaliwang siko. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Mang Romy, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako sumagot. Ang mga mata ko ay nakatutok sa screen, hinahanap ang mukha ng lalaki. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, ang camera ay nawala sa kanya ang kanyang likod. Lamang ang nakikita ang kanyang ulo ay bahagyang nakatumo. Sino yung lalaki, tanong ko, ang boses ay paos at nanginginig? Kilala mo ba siya? Ma'am, hindi ko po siya kilala. Mukhang bisita lang po. Baka nag-check-in. Kailan siya nag-check-in? Sandali po, titingnan ko. Habang si Mang Romy ay nagbabrowse sa computer, ang isip ko ay tumatakbo. Maaaring nagkakamali ako. Maaaring maraming tao ang may parehong peklat. Maaaring ang aking isipan sa kalungkutan ay naglalaro ng mga laro sa akin. Ngunit may isang bagay sa loob ko, isang boses na nagsasabing hindi. Hindi ito nagkakamali. Ma'am, wala pong bisita na nag-check-in ngayon sa pangalang Dario, sabi ni Mang Romy. Ngunit may isang lalaking nag-check-in kahapon. Angelo Villanueva, Suite 1204. Angelo Villanueva. Hindi Dario. Ngunit ang pangalan ay hindi mahalaga. Ang mga tao ay maaring magpalit ng pangalan. Ang mga tao ay maaring magtago ng kanilang tunay na pagkatao. Mang Romy, sabi ko, ang boses ay matatag na ngayon. Ngunit ang puso ay punit-punit. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng footage ng camera mula kahapon hanggang ngayon, lahat. At kailangan kong malaman kung saan pupunta ang lalaking yon. Ma'am, may problema ba? Tiningnan ko siya. Ang mga mata ko ay malamig, ngunit sa loob ako ay nanginginig. Hindi ko pa alam totoo kong sagot. Ngunit kailangan kong malaman. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nanatili ako sa hotel sa isang suite na hindi kalayuan sa 1204. Hindi ako nag-order ng pagkain. Hindi ako nagbukas ng TV. Umupo lamang ako sa tabi ng binta, at nakatingin sa labas. Ang mga mata ay nakatuon sa pinto ng suite ni Angelo Villanueva. Ang mga oras ay dumaan ng mabagal. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat tunog ang elevator, ang mga yabag sa koridor ay nagpapabilis ng aking tibok ng puso. At saka bandang 11:00 ng umaga lumabas siya. Nakasuot siya ngayon ng ibang damit, isang kulay abong polo at maong. Ang kanyang buhok ay bahagyang mas mahaba kaysa sa dati. Ngunit ang mukha? Ang mukha ay pareho. Ang panga, ang mga mata, ang ngiti, ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi na lagi kong nakikita tuwing siya ay may plano. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Sinundan ko siya. Hindi ako marunong sumunod ng tao, hindi ko ito ginawa kailanman, ngunit ginawa ko ito. Iningatan ko ang distansya, nagtago sa likod ng mga haligi, sa likod ng mga halaman, sa likod ng mga pinto. Nang siya ay sumakay sa isang sasakyan, sumakay ako sa aking sasakyan at sinundan siya. Dinala niya ako sa isang restaurant, isang maliit na lugar sa gilid ng Tagaytay Ridge na may tanawin ng lawa. Umupo siya sa isang mesa sa labas, nag-order ng kape at tila naghihintay. At saka makalipas ang ilang minuto, dumating siya. Isang babae. Nakasuot ng pulang damit, isang matingkad na kaakit na pula na kumikinang sa sikat ng araw. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nang makita siya ng lalaki, naumiti siya na umiti ng ganong paraan. Ang paraang nakita ko sa libing. Hindi sa libing sa mga alaala ko. Ang ngiting nakalaan lamang sa akin. Tumayo siya at sinalubong siya. Hinalikan siya sa pisngi, hinalikan siya sa labi. At sa kanya hinawakan ang kanyang bayo, ang parehong kamay, ang parehong siko, ang parehong peklat. Umupo ako sa isang mesa sa malayo nagtago. Sa likod ng isang menu, ang mga mata ay nakatutok sa kanila. Ang puso ko ay parang may kumakaladkad na bakal. Ang dibdib ko ay masikip, ang bawat hininga ay masakit. Sila ay nag-uusap, nagtatawanan, naghahawakan ng kamay. Ang babae ay humaplos sa kanyang braso, sa kanyang peklat, at siya ay ngumiti. Dario, bulong ko ang pangalan, ay parang lason sa aking dila. Dario, buhay ka!
Ang mga luha ay tumulo sa aking mga mata. Ngunit hindi ko ito pinunasan. Hindi ko kaya. Ang lahat ng aking lakas ay nakatuon sa hindi pagbagsak, sa hindi pagsigaw, sa hindi pagtakbo papunta sa kanila, at pagsigaw ng lahat ng sakit na dinadala ko sa loob ng 3 buwan. Ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako makagalaw. Nang sila ay tumayo upang umalis, ang babae ay may iniwang tip sa mesa. Ang lalaki, si Dario, ay tumingin sa paligid 1 beses, 2 beses na parang may hinahanap. At saka siya tumingin sa direksyon ko. Ang mga mata naming nagtagpo. Sa 1 segundo ang mundo ay tumigil. Ang kanyang mga mata, ang mga mata na minahal ko. Ang mga mata na iyakan ko. Ang mga mata na sinabi kong mamahalin ko. Habang buhay ay nakatitig sa akin. At saka tulad ng isang kidlat, ang takot ay bumalot sa akin. Hindi ko alam kung nakilala niya ako. Hindi ko alam kung ang paghinto ng kanyang tingin ay dahil sa akin o dahil lamang sa isang random na tao sa isang restaurant. Ngunit hindi ko kayang manatili. Hindi ko kayang malaman. Tumakbo ako. Hindi ako sumakay sa aking sasakyan. Iniwan ko ito sa parking lot, tumakbo ako sa kalsada, sa mga lansangan, hanggang sa hindi ko na maramdaman ang aking mga binti. Ang mga luha ay bumabagsak. Ang hininga ay paos, ang puso ay parang sasabog. Hindi siya patay. Hindi siya patay. Ang aking asawa, ang lalaking pinaglusuhan ko, ang lalaking inilibing ko, ang lalaking ginugol ko ng lahat ng aking pera upang bigyan ng marangal na libing ay buhay. At siya ay nasa Tagaytay, kasama ang isang babae sa pulang damit na nakangiti at nagtatawanan. Hindi siya patay. At ako ay isang balo, nang asawa ay hindi kailanman namatay, hanggat naniniwala siyang patay, ako siya mismo ang magpapayaman sa atin. Ang mga salitang iyon binigkas ng may halahak, may pagmamalaki, may kalupitan, ay tumago sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Nanigas ako. Ang aking mga kamay na kanina ay mahigpit na nakakapit sa mesa ay nanghina ng parang nawala ng buto. Ang aking bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na tunog. Ang aking dibdib parang may naglagay ng bakal dito, pabigat ng pabigat hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Ngunit ang aking tiyan ay biglang kumulo at bago ko pa man mapigilan ng suka, ay sumabay sa mga luhang hindi ko na kayang pigilan pa. Napaluhod ako sa malamig na sahig ng suite, ang isang kamay ay nakasandal sa gilid ng toilet bowl. Ang isa ay nakakapit sa aking dibdib na parang may pumupunit sa loob ko. Hangga naniniwala siyang patay ako. Ulit-ulit. Paulit-ulit. Ang mga salitang iyon ay umiikot sa aking isipan, bawat pag-ikot ay mas masakit, mas malalim, mas nakamamatay. 3 buwan. 3 buwan akong umiyak sa harap ng kanyang libingan. 3 buwan akong hindi makatulog sa kama naming dalawa dahil ang bawat sulok nito ay amoy sa kanya. 3 buwan akong nagdasal sa Diyos na sana ay mali ang lahat, na sana ay nagising lang ako sa isang bangumot. 3 buwan kong inisip na ang puso ko ay hindi na muling magigising. At lahat ng iyon, lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagdarasal ay isang malaking kasinungalingan. Siya ay buhay. Siya ay masaya. Siya ay kasama ng ibang babae sa isang restaurant na may tanawin ng lawa, habang ako ay nagdadalamhati sa isang lalaking hindi naman talaga namatay. Ang mga tuhod ko ay sumuko. Hindi ko na kaya pang tumayo. Ang aking katawan ay dumula sa sahig, ang likod ay nakasandal, sa dingding ang mga mata ay nakatitig sa kisame nang hindi kumukurap. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak, ngunit hindi ko na ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang isang butas, isang malalim madilim, walang katapusang butas sa gitna ng aking dibdib. Ma'am Celine. Ang boses ni Marco ay dumating mula sa labas ng pinto. Ang kanyang mga yabag ay mabilis nag-aalala. Ma'am Celine, narinig ko po ang buksan niyo po ang pinto. Hindi ako sumagot. Hindi ako makasagot. Ang aking boses ay parang nawala sa isang lugar sa pagitan ng aking lalamunan at ng aking puso. Ma'am Celine, nakikiusap po ako. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon, mas desperado. Kung hindi niyo po bubuksan ang pinto,
Tatawag na po ako ng security. Ang aking mga kamay ay gumapang sa sahig, hinahanap ang anumang bagay na makakapitan. Ang aking mga daliri ay nakakita ng pinto at sa isang pagsisikap na ubos na ang aking lakas, binuksan ko ito. Si Marco ay nakatayo sa harapan, ko ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay dumako sa aking mga mata, namumula na mamagapuno ng sakit, at sa isang segundo, ang kanyang pag-aalala ay naging takot. Maambulong niya ang kanyang kamay ay umabot sa akin. Ngunit ako ay umiling. Hindi ako humawak sa kanya. Hindi ako makahawak sa kahit kanino. Ang lahat ng aking tiwala, ang lahat ng aking paniniwala sa mga taong mahal ko ay nasira sa isang iglap. Marco, ang aking boses, ay paos halos hindi marinig. Kailangan kong malaman ang lahat. Umupo siya sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Sa kanyang kamay ay isang brown leather na folder, ang parehong folder na lagi niyang daladala. Ang parehong folder na ngayon ay may laman na maaaring magwasak ng isang buhi. Nakausap ko na ang aking kaibigan mahinang, sabi niya, si Detective Ramos. Hindi siya tumatangi sa mga ganong uri ng kaso. Ang aking mga daliri ay kumuyom sa aking palad. Ang lahat ang aking boses ay nanginginig ngunit matatag. Gusto kong malaman ang lahat. Ang lahat ng tungkol sa kanya. Ang lahat ng tungkol sa kanila. Ang lahat ng tungkol sa pera na ibinigay ko sa pamilya niya. Tumango si Marco. Binuksan niya ang folder at ang mga dokumento ay kumalat sa sahig sa pagitan namin. Una sabi niya ang kanyang daliri ay tumuturo sa isang papel. Ang death certificate. Peke ito. Ang aking puso ay tumibok ng isang beses isang malakas masakit na tibok. Ang pirma ng doktor patuloy niya ay hindi tugma sa mga rekord ng ospital. Ang ospital mismo ay walang rekord ng anumang bangkay na dinala noong gabing yon. Walang aksidente, walang bangkay, walang kahit isang piraso ng ebidensya na may nangyaring trahedya. Ang aking mga mata ay nakatitig sa papel, ngunit hindi ko ito nakikita. Ang nakikita ko ay ang libing ang saradong kabaong, ang mga tao na umiiyak ang mga hikbi ng kanyang ina na si Doña Belinda, ang mga yakap na kanyang kapatid na si Yvette. Ang lahat ng iyon ay isang pagtatanghal. Pangalawa, ang boses ni Marco ay mas mababa na ngayon mas maingat. Ang pera, ang mga milyong ibinigay mo sa pamilya Vergara ay may mga bakas. Tumingin ako sa kanya. Ang mga check sabi niya ay na-cash sa loob ng 1 linggo. Ang pera ay hinati sa 3 account. Ang isa ay pag-aari ni Doña Belinda, ang isa ay pag-aari ni Yvette, at ang isa ang pinakamalaking bahagi ay nasa ilalim ng pangalan ng isang kumpanya. Anong kumpanya ang aking boses ay halos bulong? Isang restaurant, sabi niya. Sa Tagaytay. Ang pangalan ng kumpanya ay Salcedo Dining Ventures. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang suntok. Salcedo. Ang babaeng nakapula. Ang babaeng humawak sa kanyang braso. Ang babaeng hinalikan niya sa labi. At pangatlo, ang boses ni Marco ay naging mas mahina, mas maingat ang lalaki. Si Dario, ang kanyang bagong pangalan ay Angelo Villanueva. Nakatira siya sa isang bahay sa Maylawa kasama ang isang babae na ang pangalan ay Reyna Salcedo. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang aking mga tuhod ay parang may buhay na sarili nanginginig nang hindi ko mapigilan. Buhay siya, bulong ko. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pag-amin. Buhay siya at ako ay nagluksa para sa kanya. Hindi sumagot si Marco. Hindi niya kailangan. Ang katahimikan ay sapat na. Ang aking mga mata ay dumako sa folder. Ang mga dokumento, ang mga larawan, ang mga record. Lahat ng mga ito ay nagsasabi ng isang kwento ng panloloko, isang kwento ng kasinungalingan, isang kwento ng isang pamilya na gumamit ng aking pagmamahal bilang isang sandata laban sa akin. Marco, ang aking boses ay biglang naging matatag ang mga luha. Ay natuyo sa isang iglap. Kailangan kong makita ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng dokumento, ang lahat ng bagay na maaaring magpatunay na siya ay buhay. Tumanggo siya. Nasa opisina ko ang lahat. Ngunit may isang bagay pa. Isang bagay na kailangan mong marinig. Ang kanyang mga mata ay nag-iwas at sa unang pagkakataon
Nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya, isang pag-aalinlangan, isang takot. Ano yun, tanong ko? Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang isang maliit na device, isang voice recorder. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang pinipindot niya ang play button. At saka narinig ko ito. Ang kanyang boses, ang boses na minahal ko, ang boses na nagsabi sa akin ng mahal kita ng 1,000 beses. Ang boses na nagsabi sa akin ng pangako habang buhay sa harap ng altar ay tumunog sa silid. Hanggat naniniwala siyang patay ako, siya mismo ang magpapayaman sa atin. Ang halahak ni Reyna ay sumunod. Ang tanga niya talaga, di ba? Tangasang-ayon ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ngunit ang kanyang pera ay hindi tanga. At yun ang mahalaga. Ang recorder ay tumigil. Ang aking mundo ay tumigil. Ang aking mga kamay ay kumapit sa aking dibdib. Ang mga kuko ay tumutusok sa aking balat. Ang aking hininga ay naging maikli, mababaw, parang may nakaupo sa aking dibdib. Ang aking mga mata ay nakatitig sa recorder, ngunit ang nakikita ko ay ang kanyang mukha. Ang mukha na minahal ko, ang mukha na pinagdasalan ko, ang mukha na inilibing ko. At saka, tulad ng isang alon, ang lahat ng sakit ay bumalot sa akin. Ang aking tiyan ay kumulo muli. Tumakbo ako sa banyo, ngunit walang lumabas, ang aking katawan ay walang laman. Ang lahat ng laman ay naubos na. Ang aking mga tuhod ay sumuko, at ako ay bumagsak sa sahig. Ang aking mga kamay ay nakakapit sa malamig na tile. Celine, ang boses ni Marco ay malapit ngunit malayo. Ang kanyang mga kamay ay nasa aking mga balikat, ngunit hindi ko ito naramdaman. Celine humming. Huminga ako. Huminga ako nang malalim ang hangin ay pumasok sa aking mga baga na parang apoy. Huminga ako muli. At muli. At saka sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang sakit ay hindi nawala. Hindi ito mawawala. Ngunit ang sakit ay naging ibang bagay. Naging galit, naging determinasyon, naging isang apoy na hindi ko alam na nasusulog sa loob ko. Marco, ang aking boses ay paos, ngunit malinaw. Dalhin mo ako sa opisina mo. Ngayon, tumayo siya, inalalayan ako. Ang kanyang mga kamay ay matatag, ang kanyang katawan ay parang isang pader na aking masasandalan. Kaya mo ba, tanong niya? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata, mabait, matalino, tapa ay nagsasabi sa akin ng isang bagay na hindi niya kayang sabihin ng malakas. Ngunit hindi ko ito pinansin. Hindi ko kayang isipin ng anumang bagay maliban sa isang bagay. Kailangan kong malaman ang lahat, sabi ko. Ang lahat ng kanilang mga plano. Ang lahat ng kanilang mga hakbang. Ang lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Tumango si Marco. May isa pang bagay, sabi niya, ang kanyang boses ay nagdadalawang isip. Ang restaurant, ang Salcedo Dining Ventures, ay may grand opening sa loob ng 2 linggo. Sa Tagaytay, ang aking mga mata ay kumurap. Ang aking isipan ay nagsimulang gumana, ang mga piraso ay nagsisimula ng magkabit-kabit. At ang bahay, patuloy niya ang bahay na binili nila. Gamit ang pera mo, ito ay nasa parehong subdivision kung saan meron kang isang investment property. Ang aking puso ay tumibok ng 1 beses, hindi mula sa sakit, kundi mula sa isang bagay na bago. Isang planong nagsisimula ng mabuo. Marco, sabi ko, ang aking boses ay matatag na ngayon. Kailangan kong makita ang lahat ng investment records ko, ang lahat ng property na pag-aari ko, ang lahat ng account, lahat ng bagay na hindi nila alam na pag-aari ko. Tumango siya. Nasa opisina ko ang lahat. Dalhin mo ako doon. Sa loob ng 1 oras ako ay nasa opisina ni Marco. Ang mga dokumento ay kumalat sa mesa, mga titulo ng lupa, mga bank statement, mga investment portfolio, mga kontrata. Ang lahat ng ito ay nagsasabi ng isang kwento. Ang kwento ng isang babae na mas matalino kaysa sa inaakala ng lahat. Ang aking mga daliri ay dumampi sa isang dokumento, isang property title sa Tagaytay. Ang pangalan sa titulo ay Celestine Aragon. Ang aking pangalan. Ang pangalan na hindi nila alam. Ang subdivision na ito, sabi ko, ang aking boses ay malamig, ay pareho sa subdivision kung saan nakatira sila ni Reyna. Tumango si Marco. Oo. Ang aking mga labi ay gumalaw, isang ngiti, hindi isang masayang ngiti,
kundi isang ngiti ng isang taong may plano ay nabuo sa aking mukha. Marco, sabi ko, kailangan ko makipagkita sa isang bangko. Bukas. Kailangan kong ilipat ang lahat ng aking investments, lahat ng aking assets, sa ilalim ng isang pangalan na hindi nila alam. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan. At isa pa dagdag ko, ang aking boses ay naging mas mababa, mas sikreto. Kailangan kong malaman ang tungkol sa grand opening na yon. Ang lahat ng detalye, ang lahat ng bisita, ang lahat ng plano nila. Tumanggo siya. May kakilala akong tao sa restaurant industry. Makakakuha ako ng impormasyon. Ang aking mga kamay ay nakakapit sa mesa. Ang mga daliri ay kumakalma. Ang aking isipan ay puno ng mga plano na hindi ko pa alam kung paano gagawin. Ngunit alam kong gagawin ko. Marco, sabi ko, ang aking boses ay biglang naging malambot, salamat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang bagay na hindi niya kayang sabihin ng malakas. Hindi mo kailangang magpasalamat, Celine. Nandito ako para sa'yo. Ang kanya niyang mga salita ay parang isang mainit na kamay sa isang malamig na araw. Ngunit hindi ko ito hinawakan. Hindi ko kaya. Ang aking puso ay puno pa rin ng sakit, puno pa rin ng sugat, puno pa rin ng mga tanong na walang sagot. Nang gabing iyon, umuwi ako sa aking kondo. Ang mga ilaw ay patay, ang mga kortina ay sarado. Umupo ako sa sahig, ang aking mga tuhod ay nakayakap. Ang aking mga mata ay nakatitig sa isang kahon sa sulok ng aking silid. Ang kahon ng aking Lola Carmen. Dahan-dahan gumapang ako papunta dito. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ito. Ang amoy ng lumang papel at lavender ay bumalot sa akin, ang amoy ng aking kabataan, ang amoy ng mga alaala, ang amoy ng isang babae na nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Sa loob nakita ko ang kanyang lumang journal. Ang pabalat ay kupas na, ang mga pahina ay dilaw na. Binuksan ko ito, ang aking mga daliri ay marahan na dumadaan sa mga pahina hanggang sa huminto ang aking mga mata sa isang pahina na may sulat kamay na pamilyar. Ang pinakamatinding paghihiganti ay ang tagumpay na hindi nila inaasahan. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang kidlat. Ang aking mga luha ay bumagsak muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-asa, luha ng lakas. Lola, bulong ko, ang aking mga daliri ay dumampi sa kanyang sulat. Tutulungan mo ba akong maging matatag? Ang katahimikan ay sumagot sa akin. Ngunit sa aking puso, narinig ko ang kanyang boses. Ang boses na nagsabi sa akin nang ang pera ay hindi nagpapasaya, ngunit nagbibigay ito ng kapangyarihan. Ang aking mga kamay ay kumuyong. Ang aking mga mata ay natuyo. Ang aking puso ay tumibok, hindi mula sa sakit, kundi mula sa isang bagay na bago. At saka tumunog ang aking telepono. Ang screen ay nagpakita ng isang pangalan, Yvette Vergara. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Pinindot ko ang answer button, ng aking boses ay sinubukang maging normal. Hello, Ate Celine, ang boses ni Yvette ay masaya masigla. Puno ng kagalakan, ang parehong kagalakan na narinig ko sa libing, ang parehong kagalakan na narinig ko sa tuwing siya ay may hinihingi sa akin. Kumusta ka na? Matagal na kitang hindi nakakausap. Ang aking mga daliri ay kumuyom sa telepono. Okay lang ako, Yvette. Bakit ka tumatawag? Syempre, ang kanyang boses ay puno ng excitement. May bago kaming restaurant. Dapat kang pumunta sa grand opening. Ang aking puso ay tumibok ng isang beses, malakas, malinaw, tiyak. Restaurant, ulit ko. Ang aking boses ay kalmado, walang emosyon. Saan? Sa Tagaytay, masayang, sabi niya. Ang ganda-ganda. Dapat talaga pumunta ka, ate. Para makita mo kung gaano kahusay ang mga Vergara. Ang aking mga labi ay gumalaw. Isang ngiti malamig, matalim, tiyak ang nabuo sa aking mukha. Sige, sabi ko, ang aking boses ay matamis, napakatamis. Pupunta ako. Talaga ang boses ni Yvette ay puno ng sorpresa. Sige, ate, dadal. An kita ng invitation. Salamat, Yvette. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Salamat sa pag-imbita sa akin.
Nang ibaba ko ang telepo, no ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi dahil sa takot, hindi dahil sa sakit. Nanginginig ako dahil sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang babae na sa wakas ay nakakita ng katotohanan. Ang kapangyarihan ng isang babae na alam na ang kanyang mga kaaway ay hindi mga higante sila. Ay mga magnanakaw, mga sinungaling, mga takot na tao na nagtago sa likod ng kasinungalingan. Lola, bulong ko sa dilim. Ang aking mga daliri ay dumampi sa kanyang journal. Gagawin ko ito. Gagawin ko ito para sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, ako ay ngumiti. Hindi isang masayang ngiti. Hindi isang mapait na ngiti. Isang ngiti ng isang babaeng may plano. Isang ngiti ng isang babaeng handa ng lumaban. Ate Celine naman, hindi ka pa rin nagpapaganda. Tawa ni Yvette sa kabilang linya habang ako'y nakaupo pa rin sa sahig ng kondo ko. Hawak ang journal ni Lola Carmen. Bukas na ang grand opening. Sana naka-reserve ka na ng sasakyan mo, ha? Ayoko namang malate ka sa pinakamahalagang araw ng pamilya natin. Pamilya. Ang salitang yon ay parang lason sa dila ko. Ngunit umiti ako ang knitting, yun na ginagawa ko sa harap ng salamin, ang knitting yon na itinago ko sa loob ng 3 buwan. Naka-reserve na mahinahon kong sagot. Anong oras ba dapat dumating? Mga 6:00 ng gabi. May cocktail hour pa kasi bago ang program masayang paliwanag niya. At syempre ate, huwag mo kalimutan ang pulang damit na binili mo nung Pasko. Bagay na bagay sa Tagaytay weather. Sige, sagot ko, ang boses ko ay matamis. Magdadala ako. Sobrang excited ako, Ate Miss. Na-miss na kita, ate. Bago ako makasagot, mabilis niyang ibinaba ang tawag. Ang katahimikan ay bumalat sa aking kondo. Itinabi ko ang telpo o tumayo at humarap sa malaking salamin sa aking silid. Ang babaeng nakatingin sa akin ay payat maputla, may mga mata na tila nakakita ng napakaraming kasinungalingan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may apoy na nagniningas. Magdadala ako, bulong ko sa aking sarili, ang aking mga daliri ay dumampi sa salamin. Magdadala ako ng hustisya. Kinabukasan ng umaga, nasa opisina ako ni Ate Marco Villanueva. Ang kanyang opisina ay puno ng mga libro, mga legal na libro, mga case study, mga volume ng jurisprudence na tila ba naghihintay lamang na gamitin para sa mga laban na katulad nito. Nakaupo si Marco sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa isang makapal na folder. Nakausap ko na ang bangko simula niya, ang kanyang boses ay mabagal at tiyak. Na-confirm nila na ang mga pondo na inilipat mo si mga Vergara ay dumaan sa 3 magkakaibang account. Lahat sila ay nakalink sa Salcedo Dining Ventures. Umupo ako sa harap niya. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking kandungan. At ang death certificate, sagot niya, inilalabas ang isang kopya ng dokumento. Ang ospital na nagsabing inilabas nila ang bangkay ay wala sa kanilang records. Ang doktor na pumirma ay hindi rin umiiral. Ang pirma ay gawa-gawa lamang. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Hindi dahil sa sakit, dahil sa kumpirmasyon. Ang bawat piraso ng ebidensya ay parang isang ladrilyo na itinatayo ko upang maging isang pader na hindi nila kayang akyatin. Nakuha ko na rin ang kopya ng deed of sale ng bahay sa Tagaytay, patuloy ni Marco. Ang pangalan sa titulo ay Angelo Villanueva. Ngunit ang pirma sa dokumento ay tugma sa pirma ni Dario Vergara sa inyong marriage certificate. Along Villanueva, ulit ko ang pangalan, ay parang dayuhan sa aking dila. Ginamit niya ang pangalan ng kanyang lolo. Oo. Ang lolo ni Dario sa ina ay si Angelo Villanueva. Namatay ito noong 1998. Ginamit niya ang pangalan ng patay na tao upang magtago. Ang aking mga mata ay napapikit. Ang mundo ay tila gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa, ngunit hindi ako nahulog. Ako ay nakatayo pa rin, mas matatag kaysa dati. At si Reyna Salcedo. Sabi ko ang aking boses ay matatag. Anong nalaman mo tungkol sa kanya? Inilabas ni Marco ang isang litra, tumula sa folder, isang litra ng isang babae na may mahabang buhok na kang-iti, nakasuot ng pulang damit. Ang parehong babae na nakita ko sa camera ng hotel. Ang parehong babae na kasama ng aking asawa sa kanyang bagong buhay.
Si Reyna Salcedo, sabi ni Marco ang kanyang boses ay nagiging seryoso. Ayon sa aking pagsisiyasat siya ay dating estudyante sa University of Santo Tomas. Nag-aral siya ng Hotel and Restaurant Management. At may pag-aalinlangan kong tanong. At patuloy niya inilabas ang isang lumang yearbook mula sa kanyang bag. Siya ay kaklase ni Yvette Vergara. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay nakatitig sa litrato sa yearbook. Dalawang babae magkatabi, nakangiti. Si Yvette at si Reyna. Magkaklase, magkaibigan. Magkaklase sila, bulong ko, ang mga salita ay parang mabigat na bato sa aking dila. Ibig sabihin, nagsimula ang lahat bago pa man ako nakilala ni Dario. Mukhang ganun kumpirmasyon ni Marco. Ayon sa aking impormasyon, si Reyna at Yvette ay magkaibigan noong kolehiyo. Sila ay magkasama sa mga school events, sa mga parties, at noong 2018, si Reyna ay nagtrabaho sa isang hotel sa Batangas. Ang hotel na madalas puntahan ni Dario para sa kanyang business trips. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa sakit. Nanginginig ako dahil sa galit, isang malamig, malinaw, tiyak na galit na bumabalot sa aking buong pagkatao. Kaya pala, bulong ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa malayo. Kaya pala laging may business trip sa Batangas. Kaya pala laging may meeting sa Tagaytay. Ang lahat ng yon ay bahagi ng plano. Celine, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kaya mo pa ba ito? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit. Ang parehong malasakit na nakita ko sa kanyang mga mata noong gabing yan sa opisina. Ang parehong malasakit na sinubukan kong huwag pansinin. Kaya ako, sagot ko, ang aking boses ay matatag. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang hustisya. Inilabas ni Marco ang isang stack ng mga dokumento. Ito ang mga huling papeles. Ang liham mula sa bangko na nagko-confirm sa pag-freeze ng mga account. Ang kopya ng forensic analysis ng death certificate. Ang mga bank statements na nagpapakita ng mga transfers at ang pinakamahalaga, ang recording ng boses ni Dario. Ang aking mga mata ay napunta sa maliit na USB drive sa mesa. Ang recording na iyon ang boses ng aking asawa na nagsasabing hanggat naniniwala siyang patay ako, siya mismo ang magpapayaman sa atin. Ang mga salitang iyon ay naging sandata ko. Handa na ang lahat. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Bukas sa grand opening, ilalabas natin ang lahat ng ito. Tumango ako. Ang aking mga kamay ay kumuyom sa aking kandungan. Ang aking puso ay tumibok ng malakas, malinaw, tiyak. Marco, sabi ko, ang aking boses ay biglang naging mahina. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng init. Puno ng pag-aalala. Puno ng isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Hindi mo kailangang magpasalamat, Celine. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ang kanyang mga salita ay parang isang mainit na kamay sa isang malamig na araw. Ngunit hindi ko ito hinawakan. Hindi ko kaya. Pagkatapos ng meeting, hindi ako umuwi agad sa kondo. Sa halip, nagpasya akong dumaan sa sementeryo kung saan nakalibing si Lola Carmen. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay malamig. Ang sementeryo ay tahimik. Ang mga puno ay tila nagbabantay sa mga libingan. Ang mga bulaklak ay tila nag-aalay ng kanilang pabango sa mga yumao. Umupo ako sa harap ng lapida ni Lola Carmen. Ang aking mga daliri ay dumampi sa malamig na bato. Lola, bulong ko, ang aking mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Ginawa ko na ang lahat. Nakolekta ko na ang lahat ng ebidensya. Handa na ang lahat para bukas. Ang katahimikan ay sumagot sa akin. Ngunit sa aking puso narinig ko ang kanyang boses. Ang boses na nagsabi sa akin ng ang pinakamatinding paghihigan ay ang tagumpay na hindi nila inaasahan. Natatakot ako, Lola, pag-amin ko, ang aking mga luha ay dumadaloy na. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Kapag nawala na ang galit, kapag natapos na ang laban, sino na ako? Ang hangin ay humihip, ang mga dahon ay kumaluskos.
Umupo ako doon, ang aking mga kamay ay nakapatong sa lapida. Ang aking puso ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ang pera ay hindi nagpapasaya. Bulong ko inuulit ang mga salita ni Lola Carmen, ngunit nagbibigay ito ng kapangyarihan. Ngunit hindi ko alam kung ang kapangyarihang yon ay sapat na upang punan ang kahungkagan sa aking puso. Nang gabing yon, umuwi ako sa aking kondo. Ang mga ilaw ay patay, ang mga kurtina ay sarado. Umupo ako sa aking kama, ang aking telepono ay nasa aking mga kamay, ang aking mga mata ay nakatitig sa screen. Bukas na. Bukas na ang lahat. At saka tumunog ang aking telepono. Ang screen ay nagpakita ng isang numero hindi nakasave, hindi pamilyar. Ang parehong numero na nag-text sa akin nung nakaraang linggo. Ang parehong numero na nagsabi sa akin ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Binuksan ko ang mensahe. Bukas na bukas. Handa ka na ba? Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nakakaalam ng aking plano? Sino ang sumusubaybay sa bawat galaw ko? Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type ng sagot. Sino ka? Ilang segundo ang lumipas. Ang screen ay nagpakita ng 3 tuldok. Ang taong yon ay nagtatype. At saka dumating ang sagot. Ang taong nagmamahal sa'yo mula pa noon. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay nakatitig sa screen. Ang mga salita ay parang isang palaisipan na hindi ko kayang lutasin. Ang taong nagmamahal sa'yo mula pa noon. Sino-sino ang nagmamahal sa akin mula pa noon? Sino ang nakakaalam ng lahat ng ito? Sino ang nagbabantay sa akin mula sa mga anino? Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Ang aking isip ay tumatakbo, ang mga posibilidad ay walang katapusan. Ngunit isang pangalan ang lumitaw sa aking isipan. Isang pangalan na sinubukan kong wag isipin, isang pangalan na sinubukan kong wag pansinin. Marco. Ngunit hindi. Hindi maaari. Si Marco ay nasa tabi ko mula pa noong simula. Si Marco ang nagtulong sa akin na makolekta ang lahat ng ebidensya. Si Marco ang nagsabi sa akin na nandito ako para sa'yo. Ngunit ang maisalitang iyon, ang taong nagmamahal sa'yo mula pa noon, ay tila may ibang kahulugan. Isang kahulugan na hindi ko kayang harapin. Ang aking telepono ay nahulog mula sa aking mga kamay. Ang aking mga luha ay bumagsak. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa sakit. Dahil sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na nagbabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Sino ka? Bulong ko sa dilim, ang aking boses ay puno ng takot. Sino ka? Ngunit ang tanging sagot ay ang katahimikan. At sa labas ng aking bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap, mga saksi sa isang lihim na hindi ko pa kayang harapin. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig, ngunit sa loob ng bagong restaurant na Salcedo Dining Ventures, ang init ng tagumpay ay halos madama. Mga kristal na baso, malalambot na ilaw, at ang bango ng mamahaling pabango, lahat ay perpekto. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kayamanan ng bagong buhay ng tagumpay na itinayo sa isang kasinungalingan. Nakatayo ako sa may pintuan na kamasid. Nakasuot ako ng itim na bestida, simple, hindi kapansin-pansin. Walang nakakapansin sa akin. At yun ang gusto ko. Sa gitna ng silid, nakita ko sila. Doña Belinda nakangiti sa mga panauhin, ang kanyang panyong, may burda ay hawak-hawak. Si Yvette, nagkakalat ng mga larawan sa social media, ipinagmamalaki ang kanyang bagong designer bag. At si Reyna, nakasuot ng pulang bestida na yakap-yakap ang katawan, nakatayo sa tabi ni Dario. Si Dario, ang aking asawa. Ang lalaking dapat ay patay na. Nakita ko siyang itinaas ang kanyang baso. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamalaki. Sa ating tagumpay sigaw niya, at ang mga panauhin ay sumalubong sa kanyang toast. Sa tagumpay ng pamilya Vergara, sigaw ni Yvette, at ang kanyang tawa ay tumagos sa aking mga tainga. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. 3 buwan. 3 buwan akong naghintay para sa gabing ito. 3 buwan kong pinlano ang bawat hakbang, kinolekta ang bawat ebidensya, tiniis ang bawat sakit. At ngayon, narito na ako. Dahan-dahan akong humakbang papasok. Ang aking mga takong ay tumunog sa marmol na sahig,
isang ritmo ng kapalaran. Isang panauhin ang napalingon sa akin, pagkatapos isa pa. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat sa silid. Sinosya niya, hindi ba siya ang biyuda ni Dario? Ang mga mata ay nagsimulang sumunod sa akin. Ang mga ngiti ay naglaho. Ang musika ay tila humina, ang bawat nota ay nalunod sa bigat ng aking presensya. At saka nakita ko ni Dario, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang baso ng alak ay nahulog mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa sahig. Nabasag ang pulang likido ay kumalat na parang dugo. Celine, bulong niya, ang kanyang muka ay namutla. Ang silid ay natahimik. Ang lahat ay nakatingin sa akin. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi ako ngumiti. Hindi ako kumibo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanila, ang bawat hakbang ay puno ng layunin. Ang aking mga mata ay hindi lumalayo sa kanya, sa lalaking nagtaksil sa akin, sa lalaking naglibing sa akin ng buhay, sa lalaking nagnakaw ng aking tiwala. Nang marating ko ang kanilang mesa, inilapag ko ang isang makapal na folder, ang laman ay ang katotohanang sinubukan ng itago. Ang tunog ng folder na dumampi sa mesa ay tila isang sentensya. Celine? Sabi ni Doña Belinda, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sinusubukang maging matatag. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tiningnan ko si Dario. Ang kanyang mga mata ay takot-takot na takot. Nakita ko ang kanyang kamay na bahag, yang nanginginig ang kanyang mga daliri ay parang naghahanap nagsasandalan. Dario, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, malamig at matatag. Akala ninyo asawa lang akong madaling lokohin? Hindi ninyo alam, ako ang tunay na may-ari ng perang ginamit ninyo para buuin ang bagong buhay ninyo. Ang mga salita ay lumutang sa hangin, mabigat at nakamamatay. Ang mga bulong ay sumabog sa silid. Anong sinabi niya? May-ari ng pera, si Doña Belinda ay namutla. Ang kanyang panyo ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Kasi, nung ngalingan sigaw niya, ang kanyang boses ay pumuto sa katahimikan. Wala kang karapatan dito. Wala kang karapatan sa anuman. Wala akong karapatan mahinahon kung binuksan ang folder. Ang restaurant na ito binili gamit ang pera ng aking pamilya. Ang bahay sa Tagaytay nakapangalan sa isang taong hindi umiiral, si Angelo Villanueva. Ang death certificate ni Dario, peking lahat. Inilabas ko ang mga dokumento, inilatag ang mga ito sa mesa. Ang bawat piso na ginamit ninyo, ang bawat piso na inilaan ninyo para sa bagong buhay na ito, ay galing sa akin. Si Yvette ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang bag, parang ito ang tanging bagay na makapagpapaligtas sa kanya. Celine, mahal, sabi ni Dario, ang kanyang boses ay biglang naging malambot, ang tono na dating nagpapakalma sa akin. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Pwede nating pag-usapan ito. Ako'y nagkamali pero mahal kita. Lumayo ako ng isang hakbang. Ang kanyang mga salita, ang mga salitang minsan kong pinang-arap na marinig muli, ay wala nang bisa sa akin. Ang aking mga mata ay nanatiling malamig. Ang aking puso ay manhid. Mahal mo ako, mahinahon kong tanong. Kung mahal mo ako, hindi mo ako ililibing ng buhay. Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagawing tanga sa harap ng lahat. Ang kanyang muka ay nagkulubot sa sakit. Ngunit hindi ako naawa. Hindi na ako ang babaeng yon. At saka tumunog ang mga yabag mula sa pintuan. Ang mga mata ng lahat ay napalingon. 3 pulis at isang lalaking nakasuit ang representante ng korte ang pumasok. Ang kanilang presensya ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Doña Belinda Vergara, Dario Vergara, Yvette Vergara at Reyna Salcedo. Sabi ng representante, ang kanyang boses ay malinaw at opisyal. Kayo ay inaaresto dahil sa pandaraya, panloloko at paglabag sa batas ng sibil. Kasama nito ang utos ng korte na i-freeze ang lahat ng inyong mga ari-arian. Ang mga bulong ay naging sigaw. Ang mga panauhin ay nagkagulo. Si Yvette ay nagsimulang umiyak, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Si Doña Belinda ay sumigaw ng mga pagtutol, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa kaguluhan. Si Dario ay nakatayo pa rin, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin.
Habang ang mga pulis ay papalapit sa kanya, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa takot, naging galit. Isang galit na puno ng poot. Hindi mo ito makakalimutan, Celine. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng banta. Babalikan kita. Ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin. Ngunit hindi ako kumibo, hindi ako kumibot. Sa halip ni umiti ako isang ngiti na malamig tiyak at walang takot. Hintayin kita, mahinahon kong sagot. At saka sila, dinala ang pamilya na minsang naglibing sa akin ng buhay. Ang lalaking minsang, minahal ko ang babaeng, nagnakaw ng lahat sa akin. Dinala sila sa harap ng lahat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Ang silid ay natahimik muli. Ang mga panauhin ay nakatingin sa akin, ang babaeng biyuda, ang babaeng niloko, ang babaeng nagbalik. Hindi ako umalis agad. Tumayo ako sa gitna ng mga basag na kristal at mga natapong alak. Ang aking mga mata ay nakatingin sa pintuan kung saan nila dinala si Dario. Ang kanyang mga salita ay paulit-ulit sa aking isipan. Babalikan kita. Oo, babalik siya. Ngunit sa oras na iyon, hindi na ako ang babaeng kanyang niloko. Ako si Celestine Aragon. At ito ay simula pa lamang. Ang pagiging malamig mong asawa, Mrs. Vergara. Yan mismo ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng asawa mo para makahinga naman siya. Naramdaman ko ang bawat salitang iyon na parang latigo sa balat. Ang buong courtroom ay tila huminto sa paghinga. Ngunit hindi ako kumibo. Nakaupo ako ng tuwid. Ang mga palad ko ay nakapatong sa aking kandungan. Ang mga daliri ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng aking itim na blazer. Objection, Your Honor. Mahinahon. Sabi ni Ari Marco Villanueva, nakatayo sa aking tabi. Ang pag-atake sa karakter ng aking kliyente ay hindi konektado sa kaso. Sustained, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay mabigat. Counselor, iwasan ang personal na pag-atake. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Naramdaman ko ang mga mata ng mga tao sa paligid, ang mga bulong, ang mga sulyap. Ang abogado ng pamilya Vergara, isang matandang lalaking may mamahaling suit at manipis na ngiti ay tumingin sa akin na parang ako ang kriminal. Ito po ang totoo, Your Honor. Patuloy niya lumingon sa mga hurado. Si Dario Vergara ay isang lalaking pinilit na mamuhay sa ilalim ng anino ng isang babaeng walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Isang babaeng mas abala sa kanyang mga negosyo kaysa sa kanyang asawa. Hindi ba't natural lamang na humanap siya ng init sa ibang lugar? Ang aking puso ay tumibok ng malakas, ngunit hindi ako nagpahalata. Naaalala ko ang mga gabing hinintay ko si Dario, ang mga gabing naghanda ako ng hapunan para sa kanya, ang mga gabing nanalangin ako na sana ay umuwi siya ng maaga. Ngunit ang mga alaalang yon ay hindi para sa mga taong ito. Hindi nila alam ang aking sakripisyo. Hindi nila alam ang aking pagmamahal. Your Honor, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay matatag, ngunit magalang. Ang aking kliyente ay hindi ang nilitis dito. Ang mga nasasakdal ang nagplano ng isang peking pagkamatay upang manloko ng pera. Ang mga ebidensya ay malinaw. Tumingin ako kay Dario. Nakaupo siya sa kabilang panig. Nakasuot ng kulay abong suit na binili gamit ang aking pera. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, hindi na may laming, kundi may galit. Sa tabi niya si Doña Belinda ay umiiyak ng malakas. Ang kanyang panyo ay nakadikit sa kanyang muka. Ang aking anak ay isang mabuting tao. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumutol sa hangin. Siya ay minahal ang babaeng yon. Ngunit siya ay walang puso. Wala siyang pakialam sa kanyang asawa. Napapikit ako. Ang mga salita ni Lola Carmen ay bumalik sa aking isipan. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng malakas na boses. Binuksan ko ang aking mga mata. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpaliwanag. Tiningnan ko lamang ang hukom, ang aking mga mata ay kalmado. Your Honor, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at mahinahon. Ang aking mga aksyon ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang silid ay natahimik. Kahit si Doña Belinda ay tumigil sa pag-iyak. Ipresenta po namin ang susunod na ebidensya. Sabi ni Marco, binuksan ang kaning leather na bag.
Itong mga CCTV footage mula sa Tagaytay Hotel na nagpapakita ng nasasakdal na si Dario Vergara na namumuhay ng normal 6 na buwan matapos ang kanyang kamatayan. Ang screen sa harap ng courtroom ay nagliwanag. Nakita ko muli ang footage si Dario na naglalakad sa lobby nakangiti kasama si Reyna sa kanyang tabi. Ang babaeng naka-red dress, ang kanyang kamay ay nakasabit sa braso ni Dario. At ito po patuloy ni Marco ang mga bank transaction records. Ang mga transfer ng pondo mula sa account ng aking kliyente patungo sa account ni Doña Belinda Vergara kabuuang 12 milyong piso sa loob ng 3 buwan. Ang mga bulong ay muling lumutang sa hangin. Ang mga mata ng mga tao ay napalingon kay Doña Belinda na ang mukha ay namumutla. Ang perang ito, sabi ni Marco, ay ginamit upang bilhin ang restaurant sa Tagaytay. Ang bahay sa pangalang Angelo Villanueva, isang taong hindi umiiral, at ang 2 sasakyan na nakarehistro sa pangalan ng nasasakdal na si Reyna Salcedo. Ito ay regalo sigaw ni Yvette mula sa kanyang upuan. Binigyan niya kami ng pera dahil mabait siya, wala iyong kinalaman sa pandaraya. Tumingin ako kay Yvette. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisinungaling. Naaalala ko ang araw na ibinigay ko sa kanya ang tseke. Ang araw na umiyak siya sa aking mga bisig, sinasabing ang kanyang kapatid ay namatay at wala na siyang ibang masasandalan. Yvette, mahinahon kong sabi, ang aking boses ay sapat lamang para marinig niya. Nung araw na yon, sinabi mo sa akin na ang perang yon ay para sa libing ng iyong kapatid. Ngunit ang kanyang libing ay hindi naman totoo. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Objection, Your Honor, sigaw ng abogado ng mga Vergara. Ang aking kliyente ay hindi sinasagot ang mga paratang na iyon, sustained, sabi ng hukom. Mrs. Vergara, huwag magsalita maliban kung tinanong. Tumango ako. Paumanhin, Your Honor. Ngunit naramdaman ko na ang pagbabago sa silid. Ang mga hurado ay nakatingin na sa akin, hindi na may pagdududa, kundi may pag-unawa. Ang mga ebidensya ay nagsasalita. At saka, nangyari ang hindi inaasahan. Si Reyna Salcedo na nakaupo sa likod ng mga Vergara ay biglang tumayo. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pulang damit, ang kanyang paboritong kulay, ay tila kumupas sa liwanag ng courtroom. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko pong magsalita. Ang lahat ay napalingon sa kanya. Si Dario ay namutla. Reyna, wag bulong niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Reyna. Your Honor, sabi ni Reyna, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ako po ay naging kasangkot sa pandarayang ito. Ngunit gusto ko pong sabihin ang totoo. Si Dario, siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nag-imbento ng kwento ng kanyang pagkamatay. Siya ang nag-utos sa akin na magpanggap na kanyang kasintahan upang makuha ang tiwala ng kanyang asawa. Kasinungalingan, sigaw ni Dario, ang kanyang boses ay pumuto sa hangin. Siya ay nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, sigaw ni Reyna, ang kanyang mga luha ay bumagsak. Mayroon akong mga text message, Your Honor, mga recording ng kanyang mga plano. Ibinigay ko na ang lahat sa aking abogado. Ang silid ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga bulong ay naging sigaw. Ang hukom ay kumatok ng martilyo. Order sa courtroom. Ngunit hindi ko na marinig ang mga ito. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Dario. Ang lalaking minsang minahal ko, ang lalaking naglibing sa akin ng buhay. Ang kanyang muka ay puno ng galit, takot at pagkatalo. Reyna, paano mo nagsimula siya, ngunit hindi niya natapos? Dahil hindi ko kaya mabuhay sa kasinungalingan. Sabi ni Reyna, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko kayang maging dahilan ng pagkasira ng buhay ng ibang tao. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay humingi ng tawad. Pasensya na, Celine, bulong niya. Pasensya na sa lahat. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang babaeng nagnakaw ng aking asawa, ang babaeng naging bahagi ng pagkasira ng aking buhay, ay humihingi ng tawad. Ngunit ang tawad na yon ay hindi sapat upang burahin ang sakit. Your Honor, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malinaw. Gusto naming ipresenta ang mga bagong ebidensya na ibinigay ni Ms. Salcedo. Ang hukom ay tumango.
Ipagpapatuloy natin ang pagdinig bukas na umaga. Ang korte ay magpapasya pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya. Ang martilyo ay bumagsak. Ang sesyon ay tapos na. Habang lumalabas ako sa courtroom, naramdaman ko ang mga kamay ni Marco sa aking balikat. Celine, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Kumusta ka? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang uri ng pag-aalala na hindi ko nakita kay Dario sa loob ng maraming taon. Okay ako, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Kailangan kong maging okay. Ngunit sa loob, ang aking puso ay nagkakagulo. Ang lahat ng ito, ang mga ebiden, siya ang mga lihim, ang mga kasinungalingan, ay tila isang mabigat na pasanin na hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang dalhin. Lumabas ako na gusali ng korte. Ang hangin ay malamig sa aking muka. Ang langit ay kulay abo. Ang mga ulap ay mabigat, parang ang mundo mismo ay nakikibahag sa aking sakit. At saka tumunog ang aking telepono. Tiningnan ko ang screen. Isang numero na hindi ko kilala. Sa una, nais kong huwag sagutin. Ngunit may isang bagay, isang instinct, isang pakiramdam ang nagsabi sa akin na sagutin ito. Hello, sabi ko, ang aking boses ay maingat. Celine, ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Ngunit hindi ko matukoy kung kanino. Celine, ako si... Dapat mong malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang aking ama, ang lalaking namatay noong ako ay 16 na taong gulang. Ang lalaking ang pagkamatay ay hindi ko kailanman pinagdudahan. Sino ito, tanong ko? Ang aking boses ay nanginginig. Sino ka? Ngunit ang linya ay patay na. Nakayo ako sa harap ng gusali ng korte. Ang telepono ay nakakapit sa aking kamay. Ang aking puso ay tumitibok ng napakalakas. Ang lahat ng mga kaso, ang lahat ng mga ebidensya, ang lahat ng mga laban, biglang naging maliit kumpara sa misteryong ito. Ang pagkamatay ng aking ama. Hindi ito aksidente. At may isang taong handang sabihin sa akin ang totoo. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig. Ngunit ang lamig na iyon ay hindi sapat upang pakalmahin ang dibdib kong nagangalit. Nakaupo ako sa isang maliit na coffee shop malapit sa Tagaytay Ridge. Ang tasa ng tsokolate sa harapan ko ay hindi ko man lang nagalaw. Ang mga salita ng hindi kilalang tumawag ay umuugong pa rin sa aking isipan. Dapat mong malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. 16 na taon. 16 na taon kung pinaniwala ang atake sa puso ang pumatay sa aking ama. Hindi ko man lang naisip na may ibang dahilan. Bakit ko nga naman iisipin siya ay isang mabuting tao, isang tapat na negosyante, wala siyang kaaway, o kaya'y akala ko lang yon? Celestine. Napalingon ako sa boses na iyon. Isang lalaki ang nakatayo sa may pintuan, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang jacket. Mga 30 anyos ang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit may init sa mga mata. May kung anong pamilyar sa kanya ang hugis ng kanyang panga, ang paraan ng kanyang pagtayo. Ngunit hindi ko agad matukoy. Sino ka? Tanong ko, ang aking boses ay nag-iingat. Lumapit siya at umupo sa harapan ko nang walang paanyaya. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin ng matagal, parang may hinahanap. Rafael, sabi niya. Rafael Mendoza. Kaklase mo nung elementary. Nakatira kami sa inyo sa may Ayala Heights. Ang pangalan ay nagdulot ng kuryente sa aking alaala. Rafael. Ang batang laging may dalang baon na pandesal at keso na madalas kong pagsaluhan nung ako'y nasa 5 baitang. Ang batang laging nakaupo sa likod ng silid, tahimik, mahiyain. Rafael? Hindi ko mapigil ang itanong. Ikaw ba ang tumawag sa akin kanina? Tumango siya. Oo, kailangan mong malaman ang totoo, Celine. Hindi na ako pwedeng manahimik pa. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Tungkol sa aking ama, umiling siya, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi lang tungkol sa iyong ama. Tungkol sa lahat. Tungkol sa kung bakit ka pinakasalan ni Dario, tungkol sa kung bakit kanila pinuntirya. Ang mga salita ay parang suntok sa aking dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Kumuha siya ng malalim na hininga. Celine, ang iyong ama ay hindi namatay sa atake sa puso.
Oo, iyon ang nakasaad sa kanyang sertipiko ng kamatayan. Ngunit hindi yon ang buong kwento. Ano pa ang kwento? Ang aking boses ay pumutol. Ang iyong ama ay niloko. Sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay tapat. Niloko siya ng pamilya Vergara. Sa isang joint venture, isang property deal sa Batangas. Nais nilang makuha ang lupaing yon, ngunit hindi pumayag ang iyong ama. Kaya ginawa nila ang lahat upang sirain siya. Niloko nila siya sa kontrata, inilipat ang mga pondo at iniwan siyang walang-wala. Ang mundo ay tila umikot sa paligid ko. Paano mo nalaman ang aking ama ay abogado ng iyong ama? Sabi ni Rafael. Noong panahong yon, nakita ko ang mga papeles, ang mga dokumento. Hindi ko naintindihan noong bata pa ako, ngunit nang lumaki ako, pinag-aralan ko ito. Ang pamilya Vergara sila ang dahilan kung bakit nalugi ang iyong ama. Sila ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng attack sa puso. Ang stress, ang pagkabigo, ang pagkakanulo, hindi kinaya ng kanyang puso. Ang aking mga luha ay nagsimulang bumagsak bago ko pa man ito mapigilan. Hindi ako umiyak ng ganito sa loob ng maraming taon. Sa korte sa harap ng mga abogado, sa harap ni Dario nanatili akong matatag. Ngunit dito sa harap ng lalaking ito na hindi ko nakita sa loob ng 20 taon, ang lahat ng aking pader ay gumuho. Kaya pala, bulong ko ang aking boses ay halos hindi marinig. Kaya pala, pinakasala niya ako. Hindi dahil mahal niya ako. Dahil gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang ginawa sa aking ama. Tumango si Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Nang malaman ng pamilya Vergara na ikaw ang nagmamay-ari ng hotel chain, nakita nila ito bilang pagkakataon. Si Dario ay inutusan na ligawan ka, pakasalan ka at kontrolin ang iyong mga ari-arian. Ang lahat ng iyon, ang pagkamatay niya, ang pagbabalik niya ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang aking mga kamay ay kumuyom sa ilalim ng mesa. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo, lahat ito ay nagsama-sama sa isang alon na halos lumunok sa akin. Sa loob ng 5 taon, pinaniwalaan kong may nagmamahal sa akin. Sa loob ng 5 taon, itinuring kong pamilya ang mga taong ito, at sa lahat ng oras na iyon, sila ay naghihintay lamang ng pagkakataon upang kunin ang lahat. Bakit na yon mo lang sinabi sa akin? Tanong ko ang aking boses. Ay may bahid ng pagsisi. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Ang mukha ni Rafael ay nagdilim. Sinubukan ko. Nung ikinasal ka kay Dario, sinubukan ko makipag-ugnayan sa'yo. Ngunit ang iyong mga sulat ay hindi umabot. Ang iyong mga tawag ay hindi nasasagot. Si Doña Belinda siya ang humahawak ng iyong mga komunikasyon nung panahong yon. Inilihim niya ang lahat. Ang pangalan ng aking biyenan ay parang lason sa aking dila. Siya pala, siya ang naghiwalay sa'yo sa akin. Oo, sabi ni Rafael. Ngunit hindi ako sumuko. Sinundan ko ang iyong mga galaw, naghintay ako ng tamang pagkakataon. Nang makita ko ang balita tungkol sa kaso, alam kong ito na ang panahon. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang batang lalaki na dati kong kaklase, ang batang laging tahimik sa likod ng silid, ay naging lalaking nag-alay ng kanyang buhay upang protektahan ako mula sa mga taong nagwasak sa aking pamilya. Salamat, sabi ko, ang aking boses ay puno ng damdamin. Salamat sa pagprotekta sa akin sa lahat ng mga taon na ito. Ngumiti siya, isang malungkot na ngiti. Hindi mo kailangang magpasalamat, Celine. Ang iyong ama ay mabuting tao. Tinulungan niya ang aking pamilya noong kami ay nangangailangan. Ang pagprotekta sa iyo ay ang aking paraan ng pagbabayad ng utang na loob. Umalis ako sa coffee shop na iyon na may dalang bagong kaalaman, isang katotohanan na mas mabigat kaysa sa lahat ng ebidensya sa korte. Ang aking ama ay hindi lamang biktima ng atake sa puso. Siya ay biktima ng kasakiman ng pamilya Vergara. At ako ay naging kasangkapan sa kanilang patuloy na pandaraya. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ama sa Manila Memorial Park. Ang langit ay kulay, abo ang mga ulap ay mabigat, parang ang mundo mismo ay nakikiramay sa aking sakit. Ang pangalan ng aking ama, Eduardo Aragon, ay nakaukit sa lapida kasama ang mga petsa ng kanyang kapanganakan at pagkamatay. Paumanhin itay, bulong ko.
Ang aking mga luha ay malayang bumabagsak paumanhin sa hindi ko pagkakaalam. Paumanhin sa hindi ko pagprotekta sa iyong pangalan. Paumanhin sa lahat ng mga taon na pinaniwalaan ko ang mga taong sumira sa iyo. Ang hangin ay umihip, ang mga dahon ay kumalusko sa paligid ko. Umupo ako sa damuhan, ang aking mga kamay ay nakapatong sa malamig na lapida. Alam mo, Itay, noong bata ako, lagi mong sinasabi sa akin na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang pera, kundi ang integridad. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pagsisisi. At pinaniwalaan kita. Ngunit, nang dumating si Dario, nakalimutan ko yon. Pinaniwalaan ko ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi ko nakita ang mga palatandaan. Ang isang alaala ay biglang bumalik sa akin ang aking ama na nakaupo sa kanyang study. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ako ay 16 na taong gulang noon at nakita ko siyang nakatingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Itay, ano ang problema? Tanong ko. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Wala, anak. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Hindi ko alam noon na ang mga papeles na iyon ay ang mga kontrata na nagwasak sa kanya. Hindi ko alam na ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan ay ang mga taong magtataksil sa kanya. Pasensya na, Itay, bulong ko muli. Pasensya na sa lahat. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan ko ang aking sarili na madama ang lahat ang sakit. Ang galit, ang kalungkutan, ang panghihinayang at sa pagdaloy ng mga luha. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kapayapaan. 3 araw matapos ang pagbisita sa puntod ng aking ama, tinawagan ko si Marco. Kailangan ko makipagkita sa iyo, sabi ko. May importante akong gagawin. Makalipas ang 1 oras, nakaupo kami sa aking opisina sa Manila. Ang mga dokumento ng kaso ay nakalatag sa mesa, ngunit hindi ko ito pinansin. Sa halip, kumuha ako ng isang blankong papel at nagsimulang magsulat. Ano yan? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Isang plano, sabi ko. Isang plano upang gawing makabuluhan ang lahat ng sakit na ito. Sumulat ako ng mga detalye, ang pangalan ng pundash, siya ng layunin, ang mga programa. Ang Aragon Foundation para sa mga kababaihan ay hindi lamang isang charity. Ito ay isang institusyon na tutulong sa mga babaeng biktima ng pandaraya at pang-aabuso. Mga babaeng tulad ko na nawala ng lahat dahil sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Gagamitin ko ang lahat ng perang nabawi ko mula sa mga Vergara, sabi ko kay Marco. Hindi ko ito itatago, hindi ko ito gagastusin sa mga luho. Gagamitin ko ito upang tulungan ang iba. Tiningnan ako ni Marco nang matagal, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Celine, ito ay kahanga-hanga. Hindi ito kahanga-hanga, sabi ko umiling. Ito ay kinakailangan. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong may mga babaeng dumadaan sa parehong sakit na dinanas ko nang walang tumutulong sa kanila. Ngumiti si Marco, isang ngiti na nagdulot ng init sa aking dibdib. Kung gayon, gagawin natin ito. Gagawin natin ito ng tama. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho kami ni Marco ng magkasama. Itinayo namin ang pundasyon, nag-recruit ng mga tauhan, nagdisenyo ng mga programa. Ang bawat detalye ay pinag-isipan, ang bawat desisyon ay pinag-aralan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong may layunin ako. Isang layunin na hindi nakasentro sa aking sarili, kundi sa pagtultong sa iba-iba. At sa mga araw na yon, nakita ko si Marco sa ibang paraan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagbabago. Marahil ito ay sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin kapag nag-uusap kami. Ang kanyang mga mata ay tapat, walang bahid ng pagkukunyari. Marahil ito ay sa paraan ng kanyang pakikinig, hindi lamang sa aking mga salita, kundi sa aking katahimikan. Marahil ito ay sa paraan ng kanyang pagtayo sa tabi ko sa korte, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Isang hapon, habang nagkakape kami sa aking opisina, napansin kong tumitingin siya sa akin ng matagal.
Ano? Tanong ko ang aking kilay ay nagtaas. Umiling siya ng umiti. Wala. Natutuwa lang ako na nakikita-kitang ganito. Ganito paano? Masaya, sabi niya. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala kita, mukhang masaya ka. Ang kanya niyang mga salita ay nagdulot ng init sa aking pisngi. Tumingin ako sa aking tasa, hindi alam kung ano ang isasagot. Celine? Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Alam kong hindi ito ang tamang panahon. Alam kong may mga bagay pa tayong kailangang harapin. Ngunit nais kong malaman mo na nandito ako para sa'yo. Hindi lamang bilang iyong abogado. Kung may anumang bagay na kailangan mo, anumang oras, nandito ako. Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay tapat at walang pag-aalinlangan. At sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Pag-asa. Salamat, Marco. Sabi ko, ang aking boses ay malambot. Salamat sa lahat. Ngumiti siya at sa ngiting iyon, nakita ko ang isang posibleng kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi natukoy na nakaraan. Isang kinabukasan na puno ng posibilidad. Isang linggo bago ang huling araw ng pagdinig, dumating ang isang liham sa aking opisina. Ang sobre ay payak, walang pangalan ng nagpadala. Ngunit nang buksan ko ito, ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Ang sulat kamay ay pamilyar, isang sulat kamay na nakita ko sa loob ng 5 taon ng aking kasal. Hindi ako ang naging dahilan ng pagkamatay ng ama mo. Pero alam ko kung sino. Gusto mo bang malaman? Ang sulat ay walang pirma. Ngunit hindi ko kailangan ng pirma upang malaman kung kanino ito galing. Dario. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang papel. Ang mga salita ay tumatakbo sa aking isipan, hindi ako ang naging dahilan. Pero alam ko kung sino. Isang bitag. Ito ay tiyak na isang bitag. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking pag-iingat, hindi ko mapigil ang magtaka. Sino ang pumatay sa aking ama at hand? Aba akong malaman ang sagot. Gusto mo bang malaman kung sino ang pumatay sa ama mo, Celestine O? Mas gugustuhin mong mabuhay na lang sa kasinungalingan. Na parang walang nangyari. Napaigting ang pagkakahawa ko sa strap ng bag ko. Nakaupo ako sa harap ng malamig na mesa ng visiting room at sa kabila ng salamin na naghihiwalay sa amin, nakita ko ang mga mata ni Dario na nakatingin sa akin, mga mata na minsan kong minahal. Mga mata na minsan nagsinungaling sa akin ng napakatagal. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Ang boses ko ay tila nanigas sa aking lalamunan. Alam kong galit ka pa rin. Patuloy niya, ang kanyang boses ay mahina pero malinaw. At may karapatan ka. Ngunit bago mo ako hatulan ng tuluyan, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Dahan-dahan akong umupo. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Dario, nagkasala ka sa akin. Ninakawan mo ako ng 5 taon ng aking buhay. Ano pang katotohanan ang maaaring magbago niyon? Umiling siya, ang kanyang mga mata ay biglang nagmistulang pagod. Ang pagkamatay ng ama mo, hindi ako ang nasa likod niyon. Naramdaman kong tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ano? Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa sa kanyang gilid ng salamin. Ang joint venture na yon ang dahilan kung bakit nalugi ang kumpanya ng ama mo. Hindi ko yon pinlano. Hindi ko rin alam ang buong plano nung una. Ngunit ang nag-utos niyon, napalunok siya, ang kanyang mga mata ay biglang umiiwas sa akin. Sino? Ang aking boses ay pumuto sa katahimikan, matalim at mapilit. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon sa aming pagkikita, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Ang nanay ko, bulong niya. Si Doña Belinda. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang mga salita ay tumatakbo sa aking isipan paulit-ulit, parang sirang plaka. Si Doña Belinda, ang biyenang babae na minsan kong tinawag na mom. Ang babaeng umiyak sa harap ko noong namatay ang anak niya. Ang babaeng tumanggap ng milyon-milyong piso mula sa akin para sa libing ng kanyang anak. Ang babaeng pumatay sa aking ama. Bakit? Ang aking boses ay halos hindi marinig
Bakit niya ginawa iyon? Umiling si Dario, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang negosyo ng ama mo ay nakaharang sa kanyang mga plano. Ang pamilya Vergara ay may utang, malaking utang. At ang tanging paraan upang makaahon ay ang pag-agaw sa kumpanya ng Aragon. Kailangan niyang sirain ang ama mo. At pumayag ka, ang aking mga kamay ay nang-iinig na. Pumayag kang sirain ang aking pamilya. Hindi ko alam ang lahat nung una. Mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nang malaman ko huli na ang lahat, nansyari na ang pagkamatay ng ama mo. Wala na akong magagawa. Wala ka magagawa. Napang-iti ako ng mapait. Dario, maari mong sabihin sa akin ang totoo. Maari mong iligtas ang aking pamilya bago pa man maging huli ang lahat. Tumahimik siya. At sa katahimikang iyon, nakita ko ang lahat na kailangan kong malaman. Gusto ko makita ang nanay mo. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ngayon, sumenyas ako sa guwardiya at ilang minuto ang lumipas din na. La ako sa isa pang visiting room mas maliit, mas malamig. At nang pumasok si Doña Belinda, ang babaeng minsang nagpanggap na isang nagdadalam, hating ina sa harap ko, nakita ko ang totoong mukha niya. Matanda na siya. Ang kanyang buhok ay pumuti, ang kanyang muka ay kulubot, ang kanyang mga mata ay walang mingning. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nakita ko pa rin ang katusuhan sa kanyang titig. Celestine, Sabi niya, ang kanyang boses ay tuyo. Tumating ka rin pala. alam mo kung bakit ako nandito? Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Sinasabi sa akin ni Dario ang lahat. Hindi siya kumibot. At ano ang sinasabi niya? Na ikaw ang nasa likod ng pagkamatay ng aking ama. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kisap ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang itinago ito. Ang anak kong iyon ay sinisisi ako sa lahat. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging matigas. Huwag kang maniwala sa kanya. Bakit ko hindi maniniwala? Humakbang ako palapit. Ang aking mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Sinasabi mo sa akin na ang lahat ng ito ang joint venture, ang paggalugi. Ang pagkamatay ng aking ama ay hindi mo kasalanan. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng ama mo. Mariin niyang sabi. Ang kanyang puso ang pumalpak, hindi ako. Ang kanyang puso ay pumalpak dahil sinira mo ang kanyang negosyo. Ang aking boses ay tumaas. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Dahil inago mo ang lahat ng pinaghirapan niya. Dahil ginawa mo siyang bangkarota na wala ng pag-asa at namatay ng mag-isa. Tumahimik si Doña Belinda. At sa katahimikang yon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ginawa ko ang lahat para sa aking pamilya. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang nanginginig. Ang mga Vergara ay may pangalan na dapat panatilihin. May karangalan na dapat ipagtanggol. Ang ama mo, ang kanyang kumpanya, ay nakaharang sa aming pag-unlad. Kaya pinatay mo siya. Hindi ko siya pinatay. Mariin niyang sabi. Ang kanyang puso ang pumalpak, ako. Lamang ang nag-alis ng mga hadlang sa aming landas. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang suntok. Ngunit sa halip na galit, nakaramdam ako ng isang kakaibang bagay-awa. Mom? Sabi ko, ang aking boses ay malambot. Tingnan mo ang iyong sarili. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa iyo. Nawala mo ang lahat, ang iyong anak, ang iyong kayamanan, ang iyong kalayaan, at para saan? Para sa isang pangalan, para sa isang karangalan na hindi naman totoo. Ang kanyang mga mata ay biglang nanhina. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha na tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ginawa ko ang lahat para sa aking pamilya. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit sa huli, wala na akong pamilya. Wala na akong anak. Wala na akong anuman. Umiling ako, ang aking puso ay biglang mabigat. Hindi. Meron ka pa rin pagkakataon na gawin ang tama. Maaari mong aminin ang iyong mga kasalanan. Maaari mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. At ano ang mangyayari sa akin? Hindi ko alam. Matapat kong sabi. Ngunit ang alam ko, ang tanging paraan upang makamit ang kapayapaan ay ang harapin ang katotohanan. Tumagal ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, nakita ko ang isang babae
na sinira ang aking pamilya, ngunit isang babae rin na sa huli ay sinira rin ang kanyang sarili. Oo, bulong niya sa wakas. Aminin ko ang lahat. Nang umalis ako sa visiting room, ang aking mga paa ay mabigat, ngunit ang aking puso ay magaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong kumpleto ako. Nakatayo ako sa malamig na hallway ng kulungan. Ang mga ilaw ay madilim at ang hangin ay mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang isang ngiti na namumuo sa aking mga labi. Ang katotohanan ay masakit. Ngunit ang katotohanan ay nagpapalaya. Makalipas ang isang buwan, tumayo ako sa harap ng mga empleyado ng Aragon Hotels. Ang aking mga mata ay tumitingin sa kanila ng may bagong determinasyon. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang aking pagkakakalalan. Sabi ko ang aking boses ay malinaw at matatag. Natatakot akong ipakita ang aking sarili sa mundo. Ngunit hindi na. Ako si Celestine Aragon, ang may-ari ng kumpanyang ito, at hindi na ako magtatago. Nagpalakpakan sila, ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at suporta. At sa sandaling yon, naramdaman kong tunay akong malaya. Sa mga sumunod na linggo, itinayo ko ang Aragon Foundation para sa mga kababaihan, isang lugar kung saan ang mga babaeng biktima ng pandaraya at pang-aabuso ay maaaring maghanap ng tulong at pag-asa. Nagsalita ako sa harap ng mga kababaihan, ibinahagi ko ang aking kwento at nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mata. Kung kaya ko ito, sabi ko sa kanila, ang aking boses ay puno ng emosyon. Kayanin niyo rin. Huwag kayong matakot na manindigan. Huwag kayong matakot na ipaglaban ang inyong sarili. Isang hapon, habang nakatayo ako sa balcony ng aking hotel sa Tagaytay, pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at rosas. Ang hangin ay malamig at presko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong tunay akong masaya. Celine, napalingon ako at nakita ko si Marco na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay mainit at puno ng pag-aalala. Ooh. May dumating para sa'yo. Sabi niya, iniaabot ang isang puting sobre. Kinuha ko ito, ang aking mga daliri ay nanginginig. Ang sobre ay elegante. Ang aking pangalan ay nakasulat sa magandang sulat kamay. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang imbitasyon sa kasal. At sa ibaba ng imbitasyon, nakita ko ang isang pala. Kita medali. Pero gusto ko lang malaman mo na nandito ako. Handang maghintay. Tumingin ako kay Marco. Ang aking mga mata ay puno ng luha. At sa sandaling yon, sa gitna ng paglubog ng araw, naramdaman kong buo na ako. Marco, bulong ko. Ngumiti siya, ang kanyang kamay ay umabot sa akin. At hinawakan ko ito, ang aking puso ay puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Isang taon na ang nakalipas mula nang tumayo ako sa harap ng mga empleyado ng Aragon Hotels at ipinakilala ang aking sarili. Isang taon na rin mula nang yakapin ko ang bawat sulok ng katotohanang minsan kong kinatatakutan. Ngayon, nakatayo ako sa aking opisina sa pinakamataas na palapag, ang mga bintana ay nagbubukas sa tanawin ng lungsod na tila ba sumisimbolo sa lahat ng aking pinagdaanan mula sa pagkawasak hanggang sa muling pagbangon. Ang aking kamay ay marahana dumadampi sa salamin. Ang mga daliri ay sumusubaybay sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Hindi ko na kailangang pisilin ang aking mga palad tulad ng dati. Hindi na ako naninikip ang dibdib tuwing may naalala akong masakit. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay kapayapaan, isang kalmadong pagtanggap sa lahat ng nangyari at sa lahat ng nawala. Miss Aragon, napalingon ako sa boses ng aking sekretarya. Oo, Ana. Ang iyong appointment sa Aragon Foundation ay sa 2:00 pa. Ngwet, may nag-iwan ng bulaklak para sa iyo kaninang umaga. Tumango ako at kinuha ang maliit na card na nakakabit sa puting rosas. Ang sulat kamay ay pamilyar, maayos tiyak at puno ng sinseridad. Kat sa babaeng, nagturo sa akin na ang paghihintay ay hindi kahinaan. Ngumiti ako. Ang aking mga daliri ay marahang humahaplos sa mga titik. Si Marco. Sa loob ng 1 taon, hindi niya ako minadali. Hindi niya ako binigyan ng deadline o pinaramdam na may utang akong sagot. Nandyan lang siya, tapa at matiyaga
at totoo. Pinuksan ko ang drawer ng aking mesa at kinuha ang maliit na kahon na itinatago ko sa loob ng ilang buwan. Pinuksan ko ito at ang liwanag ay sumalubong sa puting ginto ng singsing na nasa loob. Ang disenyo ay simple, ngunit eleganteng isang manipis na banda na may maliit na brilyante sa gitna. Hindi ito ang singsing na ibinigay sa akin ni Marco nung siya'y nag-propose. Ito ang singsing na binili ko para sa aking sarili. Alam kong kakaiba ito. Bulong ko sa sarili ang aking mga mata ay nakatitig sa singsing. Bumili ka ng sarili mong singsing para sa isang proposal na hindi pa nangyayari. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ito kakaiba. Ito ang aking paraan ng pagsasabing handa na ako. Hindi dahil kailangan ko ng lalaki para maging kumpleto, kundi dahil pinili kong maging bukas sa pag-ibig muli sa aking sariling mga termino. Isinara ko ang kahon at ibinalik ito sa drawer. May oras pa. Hindi ko kailangang magmadali. Ipinangako ko sa sarili na hindi na ako magmamadali sa mga desisyong may kinalaman sa puso. Pagdating ko sa sementeryo, ang hangin ay malamig at presko. Ang mga puno ay tila ba yumuyukod sa akin habang naglalakad ako sa daan patungo sa puntod ng aking lola Carmen. Sa aking kamay, may hawak akong isang buke ng puting bulaklak, ang paborito niyang uri, tulad ng lagi kong ginagawa tuwing bibisita ako sa kanya. Huminto ako sa harap ng kanyang lapid. Ang mga letra ay malinaw pa rin sa kabila ng paglipas ng panahon. Isang babae ng karunungan at lakas. Lola? Bulong ko, ang aking boses ay marahan. Nandito na naman ako. Inilapap ko ang mga bulaklak sa harap ng lapida at umupo sa maliit na batong bangko sa tabi nito. Ang katahimikan ay nakapaligid sa akin, ngunit hindi ito mabigat. Sa halip ito ay parang isang mainit na yakap, isang paalala na hindi ako nag-iisa. Alam mo, Lola, nung bata pa ako, lagi mong sinasabi sa akin na ang pera ay hindi nagpapasaya, ngunit nagbibigay ito ng kapangyarihan. Hindi ko ito lubos na naunawaan noon. Akala ko ang ibig mong sabihin ay ang kapangyarihang bumili ng kahit ano. Napangiti ako, ang mga alaala ay bumabalik. Ngunit na yon, naiintindihan ko na. Hindi mo tinutukoy ang kapangyarihan na mag-utos o magpataw. Ang tinutukoy mo ay ang kapangyarihang pumili. Ang kapangyarihang tumayo sa sariling mga paa. Ang kapangyarihang sabihin na hindi sa mga taong nanakit sa'yo at o sa mga taong karapat-dapat sa iyong tiwala. Tumigil ako, ang aking mga mata ay nakatingin sa langit. Natagpuan ko na ang aking sarili, Lola. Hindi sa parang inaakala kong kailangan kong hanapin, kundi sa parang mas totoo. Natutunan kong maging buo kahit na nag-iisa. Natutunan kong magtiwala muli, hindi sa iba, kundi sa aking sarili. Ang isang dahon ay nahulog mula sa puno sa itaas, marahang lumapag sa aking kandungan. Kinuha ko ito at pinagmasdan, ang mga ugat nito ay masalimuot, ngunit maganda. May isang bagay pa akong sasabihin sa iyo, Lola. May naramamahal sa akin. Hindi dahil sa kailangan ko ng pagmamahal para maging kumpleto, kundi dahil pinili kong maging bukas muli. Ang kanyang pangalan ay Marco. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako natatakot sa posibilidad ng isang bagong simula. Tumayo ako, ang aking mga tuhod ay bahagyang sumasakit mula sa pagkakaupo. Ngunit ang aking puso ay magaan. Salamat, Lola. Salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Salamat sa pagiging gabay ko, kahit nawala ka na. Mahal na mahal kita. Hinalikan ko ang dulo ng aking mga daliri at inilapat ito sa lapida. Pagkatapos tumalikod ako at naglakad palayo, ang aking mga hakbang ay matatag at puno ng pag-asa. Ang maliit na coffee shop sa may tabing dagat ay payapa. Ang tunog ng mga alon ay umaabot sa aking mga tainga na sinasabayan ng mahinang tugtog ng jazz mula sa speaker. Umupo ako sa tabi ng bintana. Ang aking tasa ng tsokolate ay mainit sa aking mga kamay. Sa harap ko nakalapag ang maliit na kahon na dinala ko mula sa opisina. Binuksan ko ito muli, ang singsing ay kumikinang sa liwanag ng hapon. Ano ang gagawin ko sa iyo? Bulong ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa singsing. Tinanong ako ni Marco noong nakaraang buwan. Hindi ito ang grande o puno ng mga paputok. Nangyari ito sa isang tahimik na hapon habang naglalakad kami sa hardin ng aking hotel.
Huminto siya, hinawakan ng aking mga kamay. At sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahan. Celeste, alam kong hindi pa tayo handa. Alam kong may mga bagay pa tayong kailangang ayusin sa ating mga sarili, sa ating nakaraan. Ngunit gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Hindi dahil sa wala akong pag-asa, kundi dahil ikaw ay karapat-dapat sa tamang panahon. At handa akong maghintay para sa tamang panahon para sa iyo. Hindi siya lumuhod. Hindi siya naglabas ng singsing. Ngunit ang kanyang mga salita ay mas totoo kaysa sa anumang engrandeng kilos. At ngayon nakaupo ako sa coffee shop na ito, hawak ang singsing na binili ko para sa aking sarili. Hindi ko alam kung bakit ko ito binili. Siguro ito ay isang paraan ng pagsasabi sa mundo at sa aking sarili na handa na ako. Isinara ko ang kahon at inilagay ito sa aking bag. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan. Ang langit ay unti-unting nagbabago ng kulay, mula sa bughaw patungo sa kulay kahel at rosas. Kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng mensahe. Stim, malapit na ang paglubog ng araw. Naisip kong, baka gusto mo samahan ako. Ilang sandali lamang ang lumipas bago ang kanyang sagot. Stakat, ngumiti ako at ibinigay ang pangalan ng coffee shop. Pagkatapos isinara ko ang aking telepono at hinintay siya. Hindi ako natatakot. Hindi ako nag-aalala. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong handa akong magmahal muli, hindi dahil kailangan ko ito, kundi dahil pinili ko ito. Nang makita ko si Marco na naglalakad papunta sa coffee shop, ang kanyang ngiti ay mainit. At totoo naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang saya ng isang bagong simula. Tumayo ako at sinalubong siya sa pintuan. Salamat sa pagpunta, sabi ko. Palagi, sagot niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin. Para sa'yo, palagi. Tumingin ako sa kanya, ang aking puso ay payapa. Marco, may gusto ako sabihin sa'yo. Ano iyon? Huminga ako na malalim, ang aking mga daliri ay humahawak sa kahon sa loob ng aking bag. Hindi pa ako handang magpakasal. Hindi pa. Ngunit handa na ako magsimula ng isang bagay na totoo, isang bagay na binuo sa tiwala at katapatan. Kung handa ka ring maghintay, gusto kong gawin natin ito ng tama. Hindi dahil kailangan natin, kundi dahil gusto natin. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay nagnaningning. Celine, hinintay na kita ng 1 taon. Kaya kung maghintay ng 1 pa, o 2, o hanggat kinakailangan. Natawa ako. Ang aking mga mata ay namumula sa tuwa. Salamat! Para saan? Sa pagiging totoo, sa pagiging matyaga, sa pagpapakita sa akin na ang pag-ibig ay hindi isang bitag, ito ay isang pagpipilian. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay magkakaugnay sa akin. At pinipili kita, Celine, araw-araw. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil gusto kita. Tumayo kami doon sa harap ng coffee shop. Ang tunog ng mga alon ay umaabot sa amin. Ang langit ay puno ng kulay. Ang paglubog ng araw ay nagpinta ng mga ulap sa mga kulay ng pag-asa. At sa sandaling iyon, naramdaman kong tunay akong malaya. Hindi dahil sa nakalimutan ko ang nakaraan. Hindi dahil sa wala ng sakit. Kundi dahil natutunan kong ang pag-ibig ay hindi isang kahinaan, ito ay isang lakas. At handa akong maging malakas muli. Marco Bolongko. Mahal kita. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Mahal din kita, Celine. At sa gitna ng paglubog ng araw, sa tabi ng dagat sa isang maliit na coffee shop na hindi ko alam na magiging espesyal, naramdaman kong nagsisimula ang isang bagong kabanata. Isang kabanata na isinulat ko, hindi para sa iba kundi para sa aking sarili. Ang aking bagong umaga ay dumating na. Mga minamahal kong tagapakinig, narito na tayo sa dulo ng isang mahabang paglalakbay. Naiwan natin si Celine sa tabing dagat, hawak ang kamay ni Marco habang pinipinta ng palubog na araw ang langit ng mga kulay ng pag-asa. Sa wakas natagpuan na niya ang kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng paghihigan, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpili ng kanyang sariling kaligayahan.
Habang isinusulat ko ang mga huling kabanata ng kwento ni Celine, may mga gabing hindi ako makatulog. Iniisip ko siya ang babaeng naniniwal, ang nawala na ang lahat nang malaman niyang niloko siya ng taong pinakamahal niya. Ang babaeng nagbayad ng libing ng isang taong buhay pa pala. Ang babaeng nagbigay ng kanyang kayamanan sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit higit sa lahat, iniisip ko ang babaeng tumayo mula sa pagkakadapa-hindi upang maghiganti kundi upang muling buwiin ang kanyang sarili. May isang bagay akong napagtanto habang isinusulat ang kwentong ito. Ang singsing na binili ni Celine para sa kanyang sarili, yung singsing na sinuot niya bago pa man dumating si Marco, ay hindi lamang isang simbolo ng kanyang kahandaan. Ito ay isang tahimik na deklarasyon ng kanyang halaga. Sa mundong, madalas turuan tayo na ang ating halaga ay nasusukat sa kung paano tayo minamahal ng iba. Ang pagbili ni Celine ng singsing para sa sarili ay isang pagpapatunay na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili ito, ay pundasyon ng lahat ng tunay na pag-ibig. Sa totoong buhay gaano kadalas, nating hinihintay ang ibang tao upang kumpirmahin ang ating halaga. Gaano kadalas nating iniisip na kung hindi tayo mahal ng isang tao, wala na tayong saysay. Ngunit ang kwento ni Celine ay nagpapaalala sa atin ang pag-ibig na nagmumula sa iba ay hindi dapat maging batayan ng ating pagkatao. Ang ating halaga ay likas. Hindi ito ibinibigay ng sinuman at hindi ito maaring alisin ng sinuman. May isa pa akong napagtanto. Ang pagtitiwala ay hindi isang kahinaan. Si Celine ay nagtiwala kay Dario hindi dahil siya ay hangal, kundi dahil siya ay nagmahal ng buo. Ang pagtitiwala ay isang regalo na ibinibigay natin sa mga taong pinili nating mahalin. Sa sandaling sirain nila ito ang sakit, ay hindi tanda ng ating kahinaan, kundi patunay ng ating kakayahang magmahal ng lubos. Ang aral ay hindi ang tumigil sa pagtitiwala, kundi ang maging mas marunong pumili kung kanino ibibigay ang regalong iyon. Ngayon nais kong itanong sa inyo mga minamahal kong tagapakinig. Habang pinakikinggan ninyo ang kwentong ito, saan kayo naroroon? Nasa bahay ba kayo? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw? Nasa biyahe ba kayo? Pauwi na iisip ang mga desisyong ginawa ninyo sa inyong buhay? O baka naman kayo ay nasa isang sulok ng inyong kwarto, may mga luha sa inyong mga mata, na alala ang isang taong nagtaksil sa inyo. Kung kayo si Celine, ano ang gagawin ninyo? Haharapin ba ninyo ang mga taong nanloko sa inyo na may hawak na mga ebidensya o pipiliin ninyong manahimik at magsimula ng panibagong buhay sa malayo? May mga taong pipili ng panghihigan, may mga taong pipili ng pagpapatawad. Ngunit meron ding mga taong pipili ng pinakamahalagang bagay, ang piliin ang kanilang sarili. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Mayroon ba sa inyo na nakaranas ng katulad ng pinagdaanan ni Celine na pinagkanulo ng taong pinakamahal nila na nawala ng tiwala sa pag-ibig dahil sa isang taong nagtakse? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa comment section, sapagat sa mundong ito, hindi tayo nag-iisa. May mga taong nakakaintindi sa atin, may mga taong handang makinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan ninyo na maaaring nangangailangan ng paalala na ang pag-ibig sa sarili ay hindi isang luho ito, ay isang pangangailangan. Ang pagbabahagi ninyo ng kwentong ito ay maaaring maging liwanag sa isang taong kasalukuyang nasa dilim. Bago ko tapusin ang kwentong ito, nais ko kayong iwanan ng isang paalala. Sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan ni Celine, sa kabila ng lahat ng pagsubok na tagpuan niya ang kanyang sarili, at ang paghahanap sa sarili ay hindi-hindu isang destinasyon ito, ay isang paglalakbay. Maaaring hindi pa ninyo natatagpuan ang inyong sarili ngayon, ngunit huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas makilala ninyo ang inyong sarili, upang mas mahalin ninyo ang inyong sarili. Naway maging gabay ninyo ang kwento ni Celine. Naway matuto kayo mula sa kanyang mga pagkakamali, naway makuha ninyo ang kanyang lakas, at naway maranasan ninyo ang kanyang kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na kwento. Ang singsing ng pag-asa.
Ang kwentong ito ay isinulat bilang inspirasyon mula sa mga totoong buhay na karanasan ng mga taong nakaranas ng pagkakanulo at pagtataksil. Iniaalay ito sa lahat ng mga babaeng naging biktima ng pandaraya at panloloko sa mga taong nawala ng tiwala sa pag-ibig at sa mga naghahanap pa rin ng kanilang sariling kaligayahan. Ang kwento ay isang paalala na ang pag-ibig sa sarili ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang lakas na magdadala sa atin sa tunay na kalayaan. Paalala ang lahat ng mga karakter at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao pangyayari o lugar ay nagkataon lamang. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning pang-aliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ito ay isang natatanging produksyon ng aming channel, maingat na isinulat, inedit at sinuri. Ang lahat ng karapatan ay pagmamay-ari ng channel na ito. Mangyaring wag i-re-upload o gamitin ng walang pahintulot.